Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tardo PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for your goals unlocked para sa buwan ng July. So pag-usapan natin today, Taurus, kung ano yung mga paraan, ways, solutions para ma-achieve natin agad-agad at mas mabilisan yung mga goals natin para sa buwan ng July. Ano yung mga dapat nating iwasan, ano yung mga papasok, saan tayo pwede mag-focus, anong dapat natin gawin, at ano yung nagbablock, ano yung humaharang para makuha natin yung goals natin for the month. Okay? So, this time, pag-usapan natin lahat ng yan in detail mode, hindi bitin, talagang komprehensibong reading for your goals para sa buwan ng July. So, Taurus, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot dito ha. Kung meron kang pangmalupitang isang tanong mamaya, ihandaan mo yan. At secretly, pag-uusapan natin yan. Huwag mo isusulat sa baba ha. Secret lang, sa isip lang natin pag-uusapan yung question mo. At sasagutin ko yan later at the end of our reading. So, Taurus, this is a collective reading ha. Kung ano yung makaresonate kayo lang gamitin mo, yun lang kunin mo by using your intuition para makuha mo yung akmang-akmang message na bigay sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today pertaining to your goals, mga bagay na gusto mong maabot sa buwan na ito. Ano ba yung humaharang? Bakit ang tagal? Ano ba nangyayari? So, ngayon aalamin natin kung paano mo makukuha ng mabilisan ang mga goals mo this time. Okay? So Taurus, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness and support po sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Taurus. So thank you again for not skipping the ads. So Taurus, ano naghihintay sa inyo ngayong July para ma-unlock na ang inyong goals? Inhale. And exhale. At the center of our reading, you have, wow, 8 of Cups. In the area of what's blocking your goal, you have the 2 of Cups. In the area of what to do, you have the 7 of Wands. In the area to focus on, you have the King of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of what's coming in, ano daw papasok sa buwan na ito pagdating sa iyong goal, you have the 2 of Wands. Beautiful. In the area of your divine advice, itong payo sa iyo ng iyong spirit guides, you have the Queen of Cups. Lovely, lovely. In the area of your fortune, you have the 10 of Cups. Wow, napakaganda. In the area of your future tentpole na magaganap sa iyo pagdating sa iyong goals in the next month, next week, or in the recent future, you have the Hanged Man. Yes, goals. Parang walang delay. Nakita ko yan. Congratulations. At ang iyong hidden, what's missing in your life pagdating sa iyong goal, you have 6 of Pentacles. Wow, napakaganda. Very, very meaningful. Pag-usapan natin later. But bago tin basahin ang full spread mo at bigyan kita mamaya ng 3 oracle cards from both of these, from Moonology and from Life Goals, bigyan mo na kita ng what's in your background. Ano yung mga elemento sa background mo na makakatulong sa iyo para lagpasan ang lahat ng ito. You have the 8 of Swords. Woo! This month, nakita ko na Taurus na para maabot mo daw yung goals mo, kailangan mong kumawala doon sa sistemang akala mo lang ay hindi mo kaya. Because this is a self-sabotage card. Ikaw mismo ang sumasabotahe sa sarili mo sa mga bagay na gusto mo. Akala mo lang hindi mo kayang maabot. Akala mo lang mahina ka. Akala mo lang hindi ka magaling. Akala mo lang patalo. Akala mo lang kapos. Akala mo lang hindi kaya. Pero ito, sinasabi ng spirits mo, nasa isip lang lahat ng yan. You're just limiting yourself in your full potential. Napakalaki daw ng potential mo, Taurus. Okay? Napakalaki ng potential mo this time to gain what's yours and to gain what you want in your life. So bakit mo daw haharangan ang sarili mo para ma-achieve yan? Ngayon, Taurus, ang power mo in your background para lagpasan this month ang mga bagay na kailangan mo lagpasan in order for you to get your goal ay pakawalain ang sarili mo. I'm saying here, pakawalain mo ang sarili mo sa takot. Takot kang sumubok, takot kang humakbang, takot kang mag-try. Because you're so afraid to get your heart hurt. Yan din ang lumabas sa'yo sa iyong area of divine messages, the Queen of Cups, your heart. Masyado mong pinaprotektahan ang sarili mo, ang puso mo, to the point na hindi ka na humahakbang. To the point na hindi mo nakikita yung potential mong pwedeng gawin because ayaw mong kumilos, ayaw mong gumalaw mismo. Akala mo lang maraming problema, akala mo lang maraming aberya, pero in reality, kaya mo na malagpasan yung mga problemang yun. Kaya mo higitan yung mga problema na yun. Kaya mo kumawala sa mga problema na yun at ma-achieve siya. So ang sabi ng spirit guides mo, don't give yourself too much excuses to achieve what you want. Okay? Kaya mo alisin tong piring na to. Kaya mo alisin yung mga tali na yan at kumawala sa mga espada na ito because hindi ka naman daw nakatali dyan. Kaya mo daw kumawala dyan freely
easily, no? Sabi ng spirit guides mo, ikaw lang nagbibigay sa sarili mo ng dahilan kung bakit hindi mo siya ma-achieve. Ngayon, ilaban mo yung sarili mo. Ilaban mo yung goal mo. Ilaban mo yung kakayanan mo. You want to be a singer? Sabi mo, ay walang ma-audition nan. Ay hindi ako marunong masyado kumanta. Ay baka matalo lang ako dun. So, paano mo ma-achieve kung mga nega ang iniisip mo? So, make sure this time around, tapangan ng sarili, achieve yan, okay? Ito ang energy sa background mo is for you to give yourself a chance. Yun ang narinig ko sa spirit guides mo. Sabi ng spirit guides mo, bigyan mo ang chance ang sarili mo na ma-achieve yung mga bagay na para sa'yo. Okay? So, in your full spread, pag-usapan natin, in the area of your good stuff, sabi ng spirit guides mo, talagang maraming mga bagay na kakawala ka na sa delay. Para may mga marirealize ka daw at magkakaroon ka ng lakas ng loob na ilaban o gumawa ng mga bagay na makabago o hindi mo pa nagagawa before. Ngayon, parang sayo mo sa sarili mo, kaya ko nang i-try. I'm now willing to risk it all. At nakita ko dito na you'll be very, very happy kasi meron kang bagay na sinugalan o meron kang bagay na sinubukan na dati, sabi mo, imposible, hindi ko kayang gawin yan, natatakot ako. Pero ngayon, kapag ginawa mo yun, nakita ko na mag-i-enjoy ka at magiging maligaya ka kasi napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala. Okay? In the area of your current situation, sabi ng spirit guides mo, yes, you're trying to achieve what's best for you. Hinahanap mo yung bagay na swak sa'yo. Ang tagal-tagal mo naghahanap, tagal-tagal mo nag-search, handa kang umalis, handa kang iwanan yung mga bagay-bagay. Pero ngayon, kailangan to talagang patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Kailangan mong i-prove sa ibang tao na you can achieve this, you can do it kahit mag-isa ka lang. Nakita ko rito, you're very, very afraid to step forward kasi parang konti lang yung mga taong sumusuporta sa mga gusto mo o konti lang yung mga taong umaasa o inaasahan mong nasa likuran mo kapag ginawa mo ito. No? Ngayon parang sabi ng spirits mo, you really need to stand tall, stand yourself, stand your ground at patunayan sa kanila na kaya mong gawin yung mga bagay na minimithi mo at kaya mong umalis mula sa mga bagay na for you hindi na gumagana. Okay? In the area of fixing the solution or fixing the problem, nakita ko rito na you need to really value yourself. No? Value yourself. Value your own happiness. Value your self-worth. Nakita ko rito for a very long time, Taurus, na parang maraming tao ang pinaramdam sa'yo na mahina ka o pinaramdam sa'yo na wala ka maaabot o pinaramdam sa'yo, pinamukha sa'yo, pinatatak sa isip mo na wala ka mararating, na hanggang dito ka lang, na mahina ka kaya wala ka magagawa doon, na konti lang skills mo, na ikaw ay limitado lang magagawa mo, no? For a very long time nakita ko na yun ang pinamukha sa'yo, kaya parang yun din ang paulit-ulit na pumapasok sa isip mo. Kaya sabi ng spirit guides mo, kailangan mong i-value ang sarili mo. Find your worth, find your happiness, open up your heart, and pursue the things na may value. Huwag mo siya nang bigyang pansin yung mga bagay o mga tao na walang dulot sa'yo na maganda. Now, kailangan mo linisin yung mga bagay na pinaglalaanan mo ng energy, time, money kasi doon daw talaga magaganap yung transformation o pagbabago sa buhay mo. Okay? Sa pag-usapan natin, Taurus, in detail mode, ang bawat card mo na hindi bitin, komprehensibo at walang confusion at talaga namang detalyado. At the center, in your core energy, you have the 8 of Cups. Yes, eto ka ngayon sa buwan ng July, Taurus. You want to leave something behind. Ramdam mo na yung mga bagay na dapat mong baguhin, yung mga bagay na dapat mong ayusin, mga bagay na dapat mong iwasan para maka-move on ka na. Ramdam ko yung pag-stuck. May stuck ka dito Parang nakahinto ka, nakahimpil ka. Because may mga bagay kang hinihintay ma-develop. And you're trying to tell yourself, baka hindi pa ako ready, baka hindi pa ito ang right timing, baka may dapat pa akong malaman, baka ano mangyari sa akin doon, nakakatakot, baka mag-fail ako, ganyan-ganyan. Pero sabi ng spirit guides mo, kailangan mong kumawala, kailangan mo nang umalis, kailangan mong kumilos at gumalaw, achieving your satisfaction, achieving what makes you happy, achieving what makes you fulfilled, kung bakit ka nag-exist at hindi ka lang basta-basta nabubuhay. Alam mo yun, yung parang ito yung rason kung bakit ako nabubuhay, ito yung rason kung bakit gusto ko laging pumasok sa trabaho, ito yung rason kung bakit gusto ko laging masaya akong bumangon sa umaga, because you are now about to find patungo doon sa goal mo. Patungo ka kaya parang sabi ng spirit guides mo, huwag mong pigilan ang sarili mong abutin yon. Okay? Huwag mo hayaan na pigilan ka lang sarili mo mga takot, pigilan ka lang sarili mo mga limitasyon na maabot ito. Halimbawa, gusto mong pumunta ng Japan, ngayon pa lang, wag mo ikadena ang sarili mo sa, ay wala akong pera pang ganito, ay wala akong alam paano pumunta sa agency, ay baka kulang ang knowledge ko, baka kulang ang experiences ko, baka hindi ako matanggap doon. Puro ka baka, puro ka nega. Kaya ngayon, harapin mo, puntahan mo, alamin mo kung ano yung mga bagay na kinakailangan mong kunin in order for you na matapatan yung kailangan mong gawin para makuha yung goals mo.
You don't have to run away from something that is so beautiful for you, Taurus. Face this, chase it, puntahan mo yung mga bagay na gusto mo at wag mong hayaang nakukulong ka o napipigilan ka ng takot ka ba, pangmamaliit sa sarili mo. Okay? Kaya mo to. May way out of this. Makakaalis ka. May paraan para makapunta ka dun. Okay? The Eight of Cups, i-clarify natin. Nakita ko rin dito, Taurus, na marami pang options. Kung naisip mo ngayon na wala akong mahanap na paraan, wala akong mahanap na solusyon, merong solusyon. Kaya kailangan mo hanapin yan. Kailangan mo laksan ang loob mo. Masyado ka lang confused, masyado ka lang sigurong takot o aligaga, kaya hindi ka pa relaxed yung isip mo. So make sure your mind is relaxed para mahanap mo yung tamang solusyon. Okay? Magagawa mo lang yan pag nakapag-relax ka, learn to go out, have fun muna, mag-video ka, mag-park ka, maglakad-lakad ka, para lumipad ang isip mo at magkaroon ka ng freedom to think. Okay? The Eight of Cups being clarified by the Ace of Wands. Yes, this brand new idea. Ace of Wands is all about brand new ways, brand new beginning, a brand new career. Pwede rin meron kang bagong oportunidad na darating sa buhay mo o kaya mga bagay na leveling up. New promotion, new position, ganyan. O kaya meron ka mga bagong idea. Parang, why not gawin ko to? Meron akong bagong plano. Gawin mo yun. Sundin mo daw. Move. Puntahan mo yung mga bagay na nasa isip mong gusto mong gawin this time. Nakita ko na magkaroon ka doon ng confidence in your way out. Confidence in chasing new dreams. Huwag kang papakadena o papakatali dito sa mga takot at alinlangan mo. Maging confident ka daw sa mga bagay na gusto mong gawin this time, okay? In the area of what's blocking you, ito ang humaharang sa'yo para ma-achieve yung mga bagay na gusto mo ma-achieve this time. Taurus, ano ba yung mga goals mo? Makabili ng bahay, matanggap sa ganitong trabaho, magkaroon na ng regularisasyon, maging regular na sa trabaho, hindi na contractual, mabili yung ganito, mabayaran yung ganyan, makuha na yung oo ni kliyente, matanggap na sa ganitong pinipilahan mong malaking kumpanya. Marami kang goals siguro this time. Kung ano man po yan, napakarami yung Taurus this time nanonood sa akin. Kung ano man po yung makaka-resonate sa iyo, pakinggan mo mabuti. Sabi ng spirit guides mo, what's blocking you is giving yourself. Providing your best self. Nakita mo to, parang nasa gitna ka ng negosasyon. Nasa gitna ka ng agreement, negotiation, pag-uusap, pag-apply, interview, nakita ko yan. Parang sabi ng spirit guides mo, ang humaharang sa'yo ay sarili mong paglalaan ng better self mo. Halimbawa, nasa gitna ka ng interview for bagong trabaho, ipakita mo yung kakayanan mo, practice, ipakita mo na hindi ka mahina, na confident ka sa sarili mo, ito po yung kaya kong i-offer sa inyo, ito po yung kaya kong gawin, ito po yung natutunan ko in the past, this is my experiences. Paniwalain mo sila. I-sell mo yung sarili mo, ibenta mo yung sarili mo kakayanan para ikaw ang piliin niya. Para makuha mo yung yes card dito sa negotiation na to. Sa ugnayan na to, sa pag-uusap na to, okay? Huwag mo laging ipaparamdam na mahina ka, na hindi mo kaya, na ay sorry po, hindi ko po alam kung ano po pwede sa akin. Ganito lang po ang alam ko. Huwag mo iparamdam sa taong yon, sa grupo na ito, sa kay universe, na hindi mo kaya o na mahina ka o na hindi ka sigurado. Kailangan mong present yourself the best way possible, Taurus. Lalo sa pag-abot ng mga goals mo. Sa mga kinakausap mo, sa kliyente, sa mga kinakamayan mo, sa mga binibentahan mo, if your job is all about client-based, ganyan. So make sure na ipakita mo yung best mo. Talk confidently. Mababasa yan sa salita mo eh. Mababasa yan sa kung paano mo dalhin ang sarili mo. So this time around, present yourself. Offer yourself kung ano yung mga kaya mong gawin, your asset, your advantages. Huwag mong bigyan ng pansin yung iyong mga kahinaan. Alam mo rin, sabi ng spirit guides mo dito sa what's blocking you, communication. Clear communication. Baka ma-misinterpret ka daw, o baka mali-mali yung sinasabi mo, o baka naman mali yung paraan mo na pag-imik, o kaya baka naman ang sabi ng spirit guides mo, you need to practice this. Halimbawa, kakausapin mo yung gantong kliyente, kakausapin mo yung gantong tao bukas, o kaya itong tao pertaining sa goal mo this time. Sabi ng spirit guides mo, why not practicein mo pa lang sa bahay kung paano mo sasabihin, ano yung structure ng pagkatanong mo, ano yung structure ng pagkasalita mo, para may point na hindi ka ma-misinterpret, hindi rin labo-labo yung sinasabi mo, at hindi rin ligaw-ligaw yung train of thoughts mo, no? So ngayon, have a clear communication daw sa mga bagay na gusto mo. What's blocking you, ang humaharang sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo, is to ask for it. You need to speak, Taurus. You need to say it, you need to speak it, you need to chase it. Kailangan sinasabi mo, kailangan inaabot mo. Present yourself better.
Okay? Ipresenta mo ang sarili mo ng mas maayos para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Kung hindi ka magkasalita, kung hindi mo sasabihin, ay kailangan ko po yung ganito, ay ganito po kasana ang hinahangad ko, ito pong sweldo po, ganito po kasing ganyan. Kung hindi mo sasabihin, hindi mo daw makukuha yung goal mo this time. Okay? Learn to communicate properly. That's what's blocking you. Okay? And present yourself. Nako, kailangan talaga ilaban mo yung sarili mo ng ako po yung the best para sa posisyon na yan. Ako po yung the best candidate for this. I deserve this. No? Present yourself beautifully. The Two of Cups being clarified by dalawang cards, kunin na natin. Ayaw nyo magpaawat. You have the King of Swords. Yes, being smart this time. You really need to fight for this. Say what you mean and mean what you say. Be strategic. Talagang kailangan aasikasuhin mo. Bahay pa lang, iniisip mo na paano ko yung sasabihin, paano ko gagawin, anong first step, anong next step ko. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng iasa mo sa kapalaran with the Wheel of Fortune here. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Pupunta lang ako doon. Maliligo na ako. Sabihin ko na kung ano gusto ko sabihin. No. Kailangan nakaplano, kailangan nakaayos, kailangan nakasistema. Huwag mong basta-basta iasa sa gulong ng kapalaran yung gagawin mo. Learn to be strategic. With the King of Swords here, with the mind, kailangan yan, binubusisi mo, ine-eliminate mo na yung mga hindi pwedeng gumana, binibitawan mo yung dapat bitawan. Okay? Make sure na strategically gagawin mo yung lahat this time. Yan ang paraan para makawala ka sa blockage o makawala ka sa humaharang sa goal mo. In the area of what you need to do, you have the Eight of Wands here. Eight of Wands, sinasabi ng spirit guides mo na this time around, defend yourself, prove yourself, stand your ground. Marami mga tao sa paligid mo ang haharang sa'yo o kaya tataas ang kilay sa'yo o pipigilan ka to achieve this. Make sure na paninindigan mo yung gusto mo. Papatunayan mo sa kanila na ikaw yung best candidate, ikaw yung karapat-dapat makakuha niyan, ikaw lamang ang pwedeng gumawa nito. Kaya kailangan talaga ipamalas mo yung confidence mo sa harap nila. Kapag kasi nararamdaman nila sa aura mo na, ay, sigurado ba talaga si Taurus? Ay, parang hindi siya confident. Ay, parang hindi siya sigurado sa ginagawa niya. Once na ipakita mo sa kanila na confident ka, alam mo yung gagawin mo, you are trying to sell yourself to them na parang, uy, ako yung best candidate, kaya ko to, ako lang makakagawa niyan, you're missing, you're gonna miss big time pag pinakawalan nyo ako, ganyan-ganyan. So make sure you're trying to defend yourself, prove to them na kaya mo to. Alam mo, sabi rin ng spirit guides mo, you need to block people na nakakaharang sa pagtagumpay mo. Halimbawa, mga friends, mga toxic people, too much cellphone at night, o kaya wala ka ng oras para gawin yung iba't ibang bagay kasi nakatuon ka sa bisyo o nakatuon ka sa mga gimmick-gimmick, ganyan, o kaya meron kang ginagawa everyday na lumalamon sa malaking oras mo para gawin ang isang bagay. So make sure, block yourself on things na hindi nakatulong sa'yo para makapag-focus ka sa mga pinupundar mo o tinatayo mo this time, okay? That is something that you need to do right now. Clarify natin si Seven of Wands. Sabi ng spirit guides mo dito, learn also to speak up talaga eh. Parang may mga tao talagang susubok sa kakayanan mo, tapatan mo daw eh. Parang wag kang hayaan na papatapak ka. Okay? Wag mo hayaang patapak ka. The Seven of Wands is being clarified by the Queen of Swords. Yes, speak yourself. Wow. Queen of Swords, speaking your mind. Kung meron taong humaharang sa'yo, sabihin mo, magsalita ka. Say no, say yes kung gusto mo. Huwag mo ilihim yung nararamdaman mo. Sabi ng spirit guides mo, be open to future. Be open to what's about to come. Huwag mong ilimitahan ang sarili mo sa mga bagay na ito lang gagawin ko, ito lang ang solusyon, ito ang outcome. No, hindi pwedeng linear. Dapat na maging bukas palad ka sa mga maaaring mangyari sa future, mga maaaring pwede mong gawin, pero pwede ko pala idagdag yun, okay, kunin ko yan. Yun pala pwede kong daan, sige, daanan ko yan. Yun pala pwede palang gantong way ko gawin. So, be open-minded sa mga paraan na pwede mong gawin para lalong mapatunayan mo sa kanila itong mga pinoprove mo na mga bagay-bagay na gusto mo ma-achieve. Nakita ko rin dito na do things in conviction. May paninindigan, may garantiya sa mga bagay na ginagawa mo. Okay? Ang ngayon na pagkakataon na lalong ibangon mo ang sarili mo at prove to them that may conviction ka sa mga bagay na gusto mo ma-achieve. Nakita ko rito na parang ikaw lang kasi mag-isa ang kumikilos o wala masyadong tao sa paligid mo na maaasahan mo. Kaya wala kang ibang choice kundi gawin ito mag-isa at patunayan mo sa lahat ng tao na kaya mo itong ma-achieve mag-isa. Okay? In the area of what's you need to focus on your practicality, Taurus. Okay? Ngayon, hindi ngayon na pagkakataon para maging masyadong magarbo, hindi masyadong
malawak o masyadong matayog yung gagawin mo. Sabi ng spirit guides mo, para ma-achieve mo ang goal mo this time, kailangan paunti-unti lang yung attainable everyday. Hindi pwedeng napakalaki ng hakbang mo, tapos bigla-bigla kang malulula na parang, ay hindi ko pala kaya. Kasi naman, kaya hindi mo kaya, ang laki ng step na ginawa mo. Humakbang ka ng 10, dapat 2 lang muna this time. So paunti-unti daw, sabi ng spirit guides mo, do something that is doable, attainable, workable, achievable sa kakayanin mo lang this time. Halimbawa ito ha, gusto ko maging YouTuber. Tapos sabi mo, hindi ako magsisimula kasi kailangan makabili muna ako ng Canon camera. Meron ka namang cellphone na pwede mo munang gamitin this time para masimulan na yan. So sabi ng spirit guides mo, why not start ka muna sa cellphone mo bago ka bumili ng Canon camera kapag kumikita ka na malaki sa YouTube. So make sure, kung ano man ang goal mo this time, start small. Start on something na kaya mong ma-achieve this time, kaya mong gawin this time, and kaya mong i-manage sa ngayon. Saka palaki ng palaki habang lumalawak o nag-level up yung mga ginagawa mo. Sabi ng spirit guides mo, huwag mo agad sukuan. Do things in a very practical way, like I've said, and achieve this in, I'm hearing, dapat mo daw unawain na things go on a long term. Hindi agad to nakukuha ng ganon, okay? Nung mabilisan. You need to work hard for this. Ito ay mahabang proseso and you need to go through this. Hindi pwedeng bigla-biglaan na nandyan na. Kasi marami ka pang dapat pag-aanan, especially sa pagpapalakas ng sarili mo. Your energy is your power. Your believability is your power. Your confidence is your power. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, paano mo maihahakbang ang katawan mo? Paano mo maihahakbang yung mga plano mo? Yung mga doable, yung mga attainable, yung mga achievable. So make sure, be practical. Ngayon, simulan mo sa sarili mo this time, okay? The King of Pentacles, i-clarify natin. Sabi rin dito, Taurus, para makakamit ka rin daw ng isang tao with the King of Pentacles, someone that is smart, someone that is successful in life. No, pwedeng boss, businessman, kung ito may tungkol sa business, itong goal mo. O kaya isang someone na expert sa industriya na gusto mong pasukin na makakatulong sa'yo. So, find advice from that person, humingi ka ng tulong sa kanya, o gayahin mo yung ginagawa niya, gawin mo siyang best example para ma-achieve mo yung same success na ginagawa niya. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng restaurant, find someone na talagang magaling na restaurateur na para makakatulong sa'yo, para gayahin mo siya bilang iyong idolo, bilang iyong role model. I-achieve mo rin yung mga na-achieve niya, yun ang gawin mong path, o susugin mo yung kanyang pattern at magiging kasing successful mo daw siya. Okay? King of Pentacles, you have the Magician card. Yes, you can do this. You can attain this. With the Magician card here, sinasabi dito na parang kaya mo naman eh. Kaya mong achieve, kaya mong gawin. Kaya naman, itapon mo na to. Si 8 of Swords, itapon mo na yung mga self-limiting thoughts, yung mga duda mo sa sarili mo, yung mga kinakatakot mo, yung mga hadlang sa sarili mo na parang hindi ko kaya, hindi ko ma-achieve, kulang pa ako sa karanasan, kulang ako sa credentials, baka hindi ako matanggap doon, baka hindi ako magtagal diyan, o baka hindi ko maipundar to, ganyan-ganyan. Sabi ng spirit guides mo, you have the skills, you have the talent, you have the enormous talent para gawin yan. Hindi naman ibibigay sa iyo yan ni God kung walang dahilan, di ba? Hindi naman niya ipapasok sa kokote mo yung idea na yan, yung plano na yan, kung hindi mo yan kayang gawin. Ang kailangan mo lang talaga maging practical. Paunti-unti, magkaroon ka ng strategy. Ngayong araw na to, gagawin ko muna yung ganito. Ngayong araw na to, bukas ito naman. Palaki ng palaki. Huwag mong biglain ang sarili mo na ma-achieve yan. Kasi talaga namang matatakot ka, malulula ka. Ngayon, try step by step and you can do it. Okay? In the area of what's coming in, ito daw darating sa iyo, papasok sa buhay mo this July pertaining to your goal is the Two of Wands. Ngayong buwan na ito, sabi ng spirits mo, lilinaw na sa isip mo yung goal mo. You're gonna have a clear vision and you will have a solid decision. Yan ang papasok sa iyo this month. Parang ngayon, magkakaroon ka na parang, okay, now, ito na gagawin ko. Magkakaroon ka na ng malinaw na aksyon sa isang bagay. At sabi ng spirit guides mo, kaya mo nang kumawala sa dating sistema. Ngayon, handa ka nang sumubok, handa ka nang mag-take risk o sumugal sa isang bagay. I'm seeing here na in this July, masasabi mo sa sarili mo na, okay, ito na pipiliin ko, gagawin ko na. Merong readiness na in your part. Meron ka ng kalakasan na loob na itulay na yung mga kinakatakutan mo lang gawin before. Makakapamili ka na. A decision is made, buo na sa isip mo, malinaw na. Some of you are traveling, I'm seeing here. At sabi mo, time na para magbago. Time na to level up. Time na to transform. At hanapin yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa before. At ngayon, ready ka na to conquer new heights, conquer new territory, conquer new ideas or new strategy. No? Something new is coming. At handa kang i-conquer yan.
that is coming in your life. Congratulations. So, i-clarify natin. Nakita ko rin dito na handa ka na talagang i-achieve yung goal mo. Ready ka na to live Live here with the Eight of Pentacles, Eight of Cups rather, patungo doon sa pupuntahan mo. Talagang meron kang aalisan, meron kang iiwanan. Okay? Na bagay na hindi gumagana na. Para sabi mo, tama na, okay na to. I'm leaving this kasi hindi na to nakakabuti para sa akin. Ready na ako to go somewhere else na bago because growth is there. Okay? The Two of Wands being clarified by the Ten of Swords. Yes. Ngayon, sawang-sawa ka na talaga sa past. Hirap ka na. Kaya sabi mo sa sarili mo, time na to move out. Time na to grow, time na to chase things kasi hirap ka na. Dapang-dapa ka na dito sa mga bagay from the past. Like I've said, feeling ko talaga kasi nagkaroon ka ng trust issues, para may mga tao nang loko sa'yo, nanlibak sa'yo, nag-put you down, and you feel like kailangan ko ibangon ang sarili ko, kailangan ko mawala sa gantong mindset, kailangan ko umalis, kailangan ko pumunta sa somewhere na kakaiba, somewhere na magbibigay sa akin na mas kalayaan o mas katuparan o mas malapit sa katuparan ng gusto mo. Nakita ko talaga sa inyo, aalis ka sa isang lugar, pwedeng kumpanya, pwedeng bahay, o kaya dati employee ka, ngayon gusto mo nang maging a business person, o kaya aalis ka na sa bansa na yun, uuwi ka na sa Pilipinas kasi naisip mo na hindi ako masaya dito, malungkot ako dito, masyadong mahirap dito, abusado halimbawa yung boss mo, kaya sabi mo, iwanan ko na to, pipiliin mo yung kalayaan mo, and I'm seeing here na this is a blessing in disguise, okay? Merong mga bagay na hindi nag-work out in the past, Taurus. Ngayon, may bagong darating, and this is a blessing in disguise. Akala mo lugi ka na, akala mo bagsak ka na, akala mo nag-fail ka na, pero no, merong darating sa buhay mo na magpapabago ng course ng iyong journey, no? Parang something new is coming and you are being required to face something new. Brand new, new territory, new place, unfamiliar things na magkakaroon ka ng kahandaan na parang ready ako, gagawin ko yan para makawala ka na dito sa pagkalugmok o pagkalunod mo sa kumunoy, okay? In the area of your divine message, you have the Queen of Cups. Yes, sabi ng spirit guides mo, ng iyong divine, ng iyong spirit guides, ng iyong divine power. Sabi niya, pahalagahan mo daw ang puso mo this time, Taurus, okay? Wag mo daw i-guard masyado ang sarili mo. Get out. Alam ko na durog ka na, alam ko na paso ka na before, alam ko na pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Pero sa kakaprotekta mo sa sarili mo, hindi ka nag-grow. At kapag na-realize mo na hindi ka nag-grow, mas lalo ka malulungkot. Mas lalo ka na-frustrate, mas lalo mo na-feel na parang walang nangyayari. Kasi masyado mong binabantayan yung sarili mo na magkamali ka. Masyado kang ingat na mag-fail, masyado kang ingat na sumubok to the point na wala nang nangyayari, to the point na stagnant ka. Tingnan mo here, with the Eight of Swords and also Hanged Man, maraming stagnancy. Feeling mo walang paggalaw, feeling mo walang nangyayari because iniingatan mo masyado ang puso mo. Wala namang mali sa pag-iingat sa puso, wala namang mali sa pag-guard sa sarili para hindi masaktan. Pero dahil yun at yun ang ginagawa mo, nakakaligtaan mo o lumalagpas yung mga possible blessing for you. So Taurus, para makuha mo na yung goal mo, para ma-unlock na natin yung goal mo, kailangan mong kumawala. Kailangan mong ilaan ang puso mo, ang kaligayahan mo for something that will make you free. Nakita ko yan, parang freedom. You need to be free of failure. You need to be free of fear. You need to be free sa mga duda mo, sa mga alinlangan mo. Use your heart. Hanapin mo ko sa kamasaya. Your passion. Hanapin mo ko saan ka maligaya at saan ka magkakaroon ng swak na ugnayan. Okay? Sabi ng spirits mo, you're gonna meet a person. This is a woman, babae, pwedeng nanay mo o lola mo, na magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk. Na parang, uy, Taurus, ano nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo to ma-achieve? Bakit ka stuck ngayon? Bakit ganyan? Magkakaroon ka doon ng meaningful conversation with someone na female, nurturing, mother-like, para siyang nanay sa'yo, na magbibigay sa'yo ng heart-to-heart talk, papaalala sa'yo kung ano ka ba talaga, papaalala sa'yo kung anong kalakasan mo, magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na ilaban yan, at magbago ang isip mo sa isang bagay, na talagang magkakaroon ka ng boost ng energy to fight more and to fight back. Okay? Na may realize mo, malakas ako. I have the power. I have the energy. I have everything what it takes para makuha ko yung mga gusto ko. The Queen of Cups being clarified by the Three of Swords. Yes, marami ka talagang heartache in the past. Talagang itong taong ito paparealize sa'yo na kailangan mo nang makalimutan ng past. Kailangan mo nang ibaon sa limot yun. Kailangan mo na mag-heal. Kailangan mo maghilom para maka-move on ka na. Kasi for a very long time stuck ka dyan o hindi ka makaalagwa no? Kailangan talaga ibaon ng salimot ang past. Learn to parang
Kung sino naman daw yung nagdulot sa'yo ng pain na to, kailangan mo siyang kausapin. Para ano na, para makawala na, para mawala na sa dibdib mo yung mga pain na yun, para mawala sa dibdib mo yung mga hinanakit na yan, okay? You need to let that out para yung puso mo makahinga na, para maka-move on ka na from this pain at makapag-heal ka na, okay? You need to heal yourself para ma-achieve mo tong goal na to. Ngayon nakita ko na kung bakit hindi ka umuusad-usad o bakit hindi mo ma-achieve yung goal mo, because a past heartache, a past trauma, a past endeavor, sobrang nakapagdurog puso mo, ang masyado mong kinikimkim sa puso mo. You need to let that go. Let it go. Para makawala ka na rin dito sa prison na to, sa preso na to, okay? In the area of your fortune, ito na maganda, happiness. 10 of Cups. Ngayon, sabi ng Spirit mo, Taurus, alamin mo kung sino yung mga rason kung bakit ka lumalaban. Kung sino yung mga rason kung bakit mo ito ginagawa. Kung sino yung mga rason kung para sa ano pinaghihirapan itong mga goals mo na ito. Kapag malinaw sa'yo kung para kanino, kung sino yung pinaglalaanan mo ng paghihirap na to, kakayanin mo, ilalaban mo to. Mawawala na yung mga barikada, mawawala na yung mga humaharang para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve this time. Is because na-realize mo, ay para kay nanay ito, ay para kay tatay ito, ay para sa mga anak ko to, ay para sa future ko to, para makabili na ako ng bahay, para makabukod na ako, ay para makaipon ako for my retirement, ay para to sa maintenance ni lolo at lola, ay para to makabili na kami ng sarili mong bahay para hindi na kami makisama kina tito at tita, para makabukod na kami. So, alamin mo kung para saan. Doon nag-uugat yung happiness mo. Okay? And this is the fortune. Malalaman mo this time yung reason why you're trying to achieve this. And your family, the people that you love, is there behind you, supporting you. Kaya ngayon, alisin mo na yung mindset na solo ka, hindi mo kaya, maliit ka. Because maraming tao sa paligid mo ang sumusuporta sa'yo at umaasa rin sa'yo na magkatagumpay ka. So, find that happiness, find that peace, find that glory within you na kaya mo tong i-achieve. Okay? In the area of your fortune, you have the 10 of Cups, happily ever after card. I'm seeing here, ma-achieve mo yung bagay na gusto mo kasi para sa pamilya mo yan. Nakita ko na kung masaya sila, masaya ka na. No? Taurus, the 10 of Cups being clarified by the 5 of Wands. Yes. Fortune this time around, yes, you're gonna win something. Pero kung mapapanalunan about a certain job or a certain I'm hearing parang yung reward darating eh. May reward and your family is very happy kasi nakuha mo o na nag-elevate ka. Nakita ko na you're gonna be on the spotlight against other people, na parang this time around ikaw magwawagi against the pool of other competitive ground kasi parang nasa very competitive ka na industriya, no, Taurus? Kaya ngayon parang ikaw yung mag-stand out, ikaw magwawagi. Sabi ng spirits mo, ngayong buwan na ito, mawawala na daw yung mga confusion. Ngayon magiging malinaw sa'yo yung dapat gawin. At ngayon, alam mo na yung mga bagay na dapat mong puntahan o dapat mong abuhisiin in the pertaining of the happiness for the family. Okay? In the area of your future, moving forward, pertaining to this goal, Hangman. Wala nang stagnancy. Wala nang delay, wala nang stuck. Hindi ka na stuck. Wala nang pipigil para ma-achieve mo to. Nakita ko na magiging enlightened ka na. Alam mo na yung mga dapat gawin. Alam mo na yung dapat iwanan. Kung may magkaroon man ng aberya, makikita mo agad on a different perspective yung dapat gawin. Hindi ka na yung tipong tao na, ayan, stuck na, wala na akong gagawin. Ayan na, wala na akong plano. Magulugmok-lugmukan ka na sa gilid. No, in the near future, nakita ko rito na kung may problema man, actionan mo agad. Very, very action-oriented ka at malawak na pag-iisip mo kasi hindi ka na dito. Hindi ka na katulad dati na unting aberya, hihinto, mahina ako, wala na akong gagawin, wala na way out of here. Hindi, ngayon makakahanap ka na ng option A, option B, option C, makakawala ka na dito. No? Sabi ng spirit guides mo, as long as gumagana ang isip mo, gumagana ang puso mo na, hindi ako papakulong dito, kaya ko tong lusutan, kaya ko tong actionan, kaya ko tong hanapan ng solusyon, hindi ka na madedelay. Okay? Napakaganda for you. The Hangman, in the area of your future plan, a future endeavor when it comes to your goal, nakita ko yung goal mo, kakaroon na ng achievement yan, is being clarified by the 9 of Pentacles. Wow. 9 of Pentacles is all about financial independence, you being empowered, being happy. Nakita ko na unti-unti ka na mag-enjoy sa mga bagay na na-attain mo. At nakita ko na unti-unti na mapupundar yung mga bagay na gusto mong pundar. Okay? I'm seeing you enjoying what you're trying to do. Tira mo, magkaiba. 8 of Swords, feeling mo stuck ka. Sobrang lungkot mo, nakalagmok ka dyan. Pero sa 9 of Pentacles, siksik, liglig, umaapaw na blessing. Because you are now ready to conquer anything. Hindi ka na umaasa sa ibang tao, hindi ka na tumitingin sa sasabihin ng ibang tao, o kaya hindi ka na napipigilan ng opinion ng ibang tao. Ngayon, kay Berka, anong gusto nyo? Kayo, bahala kayo. Ako, masaya ako sa sarili kong kaperahan, masaya ako sa sarili kong ginagawa. Enlightened ka na eh, na parang gagawin mo na lang yung mga bagay na mahalaga. Hindi mo na
pagtutuunan ng pansin, yung may-realize mo to this month, Taurus, na yung mga bagay pala hindi ganoon pala ka-importante. Dapat pala mag-focus na lang ako sa mga bagay na magbibigay sa akin ng kasaganahan, magbibigay sa akin ng kaligayahan, at magpupundar sa akin ng mga bagay na gusto kong makamit, no? This is a card of luxury, card of getting what you want, card of enjoying what you have, no? Napakaganda for you. Napakaganda na future mo. In the area of what's missing in your life, ano yung kulang sa sarili mo? Alam mo ko ano? Give and take. Give and take. Dati kasi bigay ka ng bigay. Dati kasi nilalaan mo lahat, bigay ka ng bigay. Wala kang tinitira sa sarili mo. Kaya lagi kang parang feeling mo, pag ikaw nangailangan, walang tumutulong sa'yo. Kasi lagi kang nandyan for other people. Ganon din sa trabaho. Ganon din sa kapirahan. Bigay ka ng bigay. Wala ka tuloy na iipon. Kaya yun, napakalungkot mo. Feeling mo stuck ka. Kasi wala kang pirahan, wala kang para sa sarili mo. Ngayon, pagkakataon, Taurus, sabi ng spirits mo, i-evaluate mo daw. Timbangin mo ulit mabuti kung ano yung mga binibigay mo. Oras, pera, pagmamahal, atensyon, effort. Kanina ba dapat yan? Deserving yan. Hindi pwede sa lahat. Hindi ko naman sinasabi na makasarili ka. Hindi ko naman sinasabi na kuripot ka o you're only thinking for yourself. Pero kasi for a very long time, you're just giving it all eh. Bigay ka ng bigay eh. Ngayon, isipin mo, karapat dapat ba siyang bigyan? Kasi parang niloloko lang ako nito eh. Ito bang taong to, pinapahalagahan yung binibigay ko? Parang hindi eh. Winawaldas lang yung pera ko, sayang eh. So ito bang endeavor na to na ginagawa kong to? Worth it ba to? Kasi kung hindi, ilaan ko lang sa iba. Kasi doon mo daw ilagay sa karapat dapat para bumalik to yung balanse ng buhay mo. You've been so unbalanced to mga nakaraang buwan, Taurus. Ibalik mo daw yung balanse ng buhay mo. Tulog, baka kulang ka na sa tulog, o kaya gawa ka ng gawa, you're overextending yourself to other people. Nangangako ka na nangangako, sige po ako nagagawa niyan, tanggap ka ng tanggap ng labada kahit di mo naman nakaya. Pero ngayon, sabi ni spirits mo, dapat equal lang. Yan ang kulang sa'yo, equal lang. Give and take. Kung ano lang kaya mo, yun ang babalik. Pero pag hindi mo kaya, huwag ka mangako para hindi ka mahirapan, okay? The Six of Pentacles, equal give and take. Yun ang kulang sa'yo this month, Taurus. Kailangan yung sapat lang. Huwag ka masyadong mangako, huwag masyadong mag-overextend, huwag kang mag-overwork sa isang bagay na alit-lit naman ang sweldo mo pero sobra-sobra binibigay mo. Learn to gatekeep and learn to kung ano yung tama lang na kayang ibigay, okay? Hindi pwedeng lahat-lahat. The Six of Pentacles being clarified by the Page of Wands. Yes, ngayon, talagang dapat magkaroon ka ng alinlangan o magkaroon ka ng papasukin mo daw yung mga bago sa buhay mo. At huwag ka daw basta-basta bigay lang ng bigay. Nakita ko rito na parang sabi ng spirits mo, learn to study muna. Pag-aralan mo muna kung ano yung mga lumalabas at pumapasok. Kasi parang masyado ka na-excite sa mga pumapasok. Masyado ka na-excite to please people, to love, para i-love ka nila, para yakapin ka nila, para ma-accept ka nila. No, masyado mong ginagawa lahat for them to the point na walang natitira sa'yo. Kaya pag ikaw nangailangan, walang lumalapit o walang tumutulong. Ngayon, enough na of people pleasing para ma-achieve mo na yung goal mo. Enough na of taking care of a lot of people na hindi pala ganun kahalaga sa'yo. At mag-focus ka na sa goal mo. Doon mo ilaan lahat ng potential mong kayang ilaan. And not from people na hindi pala worthy sa life mo. Okay, Taurus, yan ang inyong goals unlocked reading for July. Bigyan pa kita ng additional messages from the Animal Oracle card na magbibigay sa iyo ng kalinawan para sa goals mo na ma-achieve mo this time. First, you have number 8. Abertin niyo po ba number 8 or significant other? You have Bobcat Spirit. Life is a mystery. Yes, huwag ka matakot sa mga bagay-bagay. You can achieve more. Kung ngayon, lugmo ka, bukas, mystery ang buhay, di ba? Baka bukas makabangon ka na, di ba? Another message, you have number 67, Wolf Spirit. Turn knowledge into wisdom. Yung mga alam mo, yung mga karanasan mo, magagamit mo yan para magtagumpay ka, para ma-achieve mo yung goal mo. Another message, number 2, Antelope Spirit, life is speeding up. Yes, gumagalaw na. Wala nang stagnancy talaga. Nag-speed up na daw. Isabihin, umaandar na yung patungo sa yung goal. Kaya ngayon, huwag ka na matakot, hindi ka na daw stuck. Basta daanan mo lang yung mga pinag-usapan natin kanina. Okay, Taurus? Another message, you have don't let your past hold you back. O especially yung mga heartaches mo in the past. Huwag mo hayaan na mapigilan ka ng mga past trauma, past heartaches para gawin mo yung mga gusto mo. Okay? Hinaharangan talaga niyan yung gagawin mo. Another message, what do you need to release? Yes, ano to yung mga bagay na dapat mong pakawalan na, dapat bitawan para gumaan yung buhay mo. Para ma-achieve mo yung goal mo. Another message of it's time to release negativity. Oh, napakalinaw. Time na to release negativity. Ito yun with the 8 of Swords. Napaka-nega mo sa sarili mo, sa future mo, sa ginagawa mo. Kaya hindi mo makuha-kuha yung goal mo because may negativity. Time to release that, okay? So, Taurus, punta na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on that question. Mabilisan lang ito, Taurus, ha? Mabilisan. Spirit guys, ibigatin kay Taurus ang sagot sa kanyang tanong.
You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card because your angel guide ay nasa tabi mo ngayon. Binibigyan ka ng kalinawan sa iyong question this time. You only have 1 and you have 2. Okay, Taurus, open up your eyes. Inhale and exhale at the center of your reading. At the answer to your question is 8 of Pentacles in reversed. You have the World card in reversed. You have remain positive and you have look for a sign. Oh, sabi ng spirit guides mo sa yung question, hindi pa daw matapos-tapos yan. This is not the end. Hindi ka pa malaya sa bagay na yan. Kailangan pang buhisiin, kailangan pang ayusin. Hindi pa doon niya nakikita yung success sa bagay na yan because something needs to be ironed out. Kailangan pang planchahin. Meron ka pa daw dapat buhisiin para totally makuha mo na yung sagot dyan. Because in reverse na World card, ibig sabihin, hindi pa successful. In the 8 of Pentacles in reverse, kailangan mo daw laanan pa na maraming oras at attention yan. Work on this. You need to work on this. Hindi pa to tapos. Huwag mo agad iwanan o huwag mo agad mag-conclude. Okay? You need to find out the truth. You need to work more para makuha mo yung success dyan. Kasi ngayon parang hindi pa. Sabi naman ng angel mo, remain positive. Yes, hindi pa tapos. Planchahin mo lang, asikasuhin mo lang because naghihintay pa yung katuparan yan. Medyo may kailangan ka pang dapat buhisiin. So remain positive, meron pang mangyayari dyan. Look for a sign. Ngayon, mag-pray ka daw sa iyong angel at bibigyan ka daw niya ng sign in pertaining sa question mo. Ngayon, don't lose hope. May pag-asa pa pero kailangan mo planchahin yung question mo kasi hindi pa talaga siya lalabas this time. Okay, Taurus? That is the answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. Yan din po ang inyong July Goals Unlocked reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.